Mga minamahal na kapatid, mga minamahal na kaibigan, 7 taon na po ang nakakalipas, taong 2015, nang ilabas po ng mga teroristang ISIS ang isang brutal na video kung saan walang awa nilang pinatay ang 21 lalaki sa tabing dagat sa bansang Libya. Ayon po sa mga official reports, 20 o 20 po sa kanila ay galing Egypt at yung pang 21 ay galing po sa bansang Ghana. Sila po ay mga migrant workers na umalis ng sariling bayan upang kumita para sa kanilang pamilya. Sa katunayan po, sila ay mga construction workers. Bukod po sa pagiging migrante, 20 sa kanila ay mga miyembro ng Catholic Church sa Egypt at yung pong galing ng Ghana ay isa pong Protestant Christian. Sa madaling sabi, silang lahat po ay pare-parehong Kristiyano, naniniwala kay Kristo. At yung pong pagiging Kristiyano ng mga lalaking ito ang dahilan kung bakit sila'y dinukot, tinorture, at walang awang pinatay ng mga terorista. Hindi po kayang ilarawan ng salita yung brutal na torture, pananakot, at pagpapahirap na ginawa sa kanila. Katakot-takot pong paghihirap ang kanilang pinagdaanan upang pilitin sila na magpalit ng relihiyon, iwanan si Kristo at yakapin ang Islam. Subalit sa kabila po ng lahat ng bugbog, sa kabila ng lahat ng pananakot, ang 21 lalaking ito, mga Kristiyanong ito, nanindigan po hanggang wakas, napipiliin nilang mamatay kaysa ipagpalit si Kristo. Kaya nga po noong February 15, silang lahat po ay pinugutan ng ulo sa harap ng isang video camera. At ayon po doon sa mga nag-aral ng video, ang ginamit po sa kanila ay maliliit na kutsilyo para po dahan-dahan silang mamatay at humaba ang kanilang pagdurusa. Subalit sa kabila po nung sakit na kanilang iniinda habang sila'y kinakatay, ang nakakahanga po, ang mga salita pong laman ng bibig ng mga taong pinapatay ay ang pangalang Jesus. Jesus, Panginoong Jesus. Namatay po lahat ang mga Kristiyanong ito, pero ang kanilang buhay, ang kanilang dugo ay isang inspirasyon para sa ating lahat. Ipinakita po ng mga Kristiyanong ito ang daan upang tayo ay maligtas, ang mag-alay ng buhay para sa Diyos. Kung nakikinig po kayo kanina habang binabasa ko ang magandang balita, may isang taong nagtanong sa Panginoon, kakaunti po ba ang maliligtas? Hindi po sumagot ang Panginoon ng diretsahan. Ang sabi po ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ipinapakita po ng ating Panginoon na hindi po importante ang numero. Ang importante ay kung paano tayo maliligtas. Huwag na po nating hangarin pang malaman kung kakaunti o maraming maliligtas, sapagkat ang mas importanteng dapat malaman natin, paano nga ba tayo maliligtas. At ang sabi nga ng ating Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan.
Ano nga po ba ang kahulugan ng narrow gate, makipot na pintuan? Ang sabi po ng isang Bible commentary, and I quote, "The narrow gate symbolizes the great effort that is required in order to enter heaven." At ang sabi pa, it also symbolizes that following Jesus means walking through the path of suffering. Maliwanag pong ipinapakita sa atin ito na bagamat ang kaligtasan ay regalo ng Diyos, dapat po mga kapatid, maging handa tayong magsakripisyo. Maging handa tayong tumanggap ng iba't ibang paghihirap. Kung baga, kailangan po nating yakapin ang krus. Kailangan nating magbuhat ng krus. At may mga pagkakataon pa, kailangan tayong ipako sa krus. Ngayon po mga minamahal kong kapatid, ano po ba yung mga bagay na dapat nating isakripisyo? Tatlo po ito. Una, kailangan po nating tanggapin yung ating kaliitan sa harap ng Diyos. We must strive to be little before God. Hindi po ba kung makipot yung pintuan, dapat muna tayong maging maliit? Ibig sabihin po nito, huwag po nating iisipin na kaya nating mabuhay kahit wala na ang Diyos. At lalong huwag po tayong aasta na parang Diyos. Huwag tayong magdidiyos-diyosan. Kaya nga kahit gaano pa ho karami ang ating kwarta, kahit anong lawak man po ng ating mga lupain, o dami ng ating mga ari-arian, kahit po anong taas ng ating posisyon, at kahit anong laki ng ating kapangyarihan, lagi po nating iisipin, napakaliit lamang natin sa harap ng Diyos. Mas maliit pa ho tayo kaysa pinakamaliit na butil ng buhangin. We are nothing before God. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sa harap ng Diyos, palagi nating isuko yung ating mga sarili. Sikapin po nating ibigay sa Diyos ang lahat-lahat at magsikap tayong sumunod sa Kaniyang mga utos. Pangalawa po mga minamahal kong kapatid, dahil makipot po ang pinto papuntang langit, may mga pagkakataon po na kailangan nating iyuko ang ating ulo. Kailangan nating iyuko ang ating katawan. Ang pagyuko mga kapatid ay simbolo ng kapakumbabaan. Humility is one of the most important virtues that we must practice in order to enter heaven. Pakakatandaan po natin, walang lugar sa langit ang mga taong ubod ng yabang at mga taong sobrang taas ng tingin sa kanilang sarili. Hindi po tayo maliligtas kung wala tayong kababaan ng loob na umamin sa ating pagkakasala. Kaya nga po yung mga taong nagsasabing, wala naman akong kasalanan, wala naman akong ginagawang masama, ang mga taong yan ay mga taong puno ng yabang at hindi makakapasok sa paghahari ng Diyos. Tandaan din po natin, hindi tayo makakapasok sa langit kung tatapakan natin ang ating kapwa para itaas ang ating sarili. Hindi tayo tatanggapin sa langit kung wala na tayong ginawa, kung di ibagsak yung ating kapatid, ipakita lamang mas angat tayo sa iba. Uulitin ko po, ang langit ay para sa mga taong handang ibaba
ang sarili upang itaas ang kapwa-tao. At panghuli po, mga minamahal kong kapatid, upang makapasok po tayo sa makipot na pinto, kailangan po nating iwanan, bitawan ang mga bagahe at mga bagay na bitbit natin. Brothers and sisters, the last key to be saved is learning to let go. Kailangan tayong bumitaw doon sa mga ari-arian na meron tayo. Palagi na po nating binabanggit, yung perang inipon mo, lahat ng ari-arian mo, pag namatay ka, maiiwan mo sa mundo. Kaya nga ang palaging paalaala ng Panginoon, huwag lang mag-iipon ng makalupang kayamanan. Mag-iipon ng kayamanan sa langit. We have to learn how to let go. We have to learn to share to our brothers and sisters who are in need. Mga minamahal kong kapatid, kailangan din po nating bitawan na, kalimutan na yung ating mga pangit na pag-uugali. Ang sabi po ng isang pilosopo, the only evidence of life is growth. Ang isang taong hindi na umuunlad, ang isang taong hindi na lumalago, ay patay na. Araw-araw po pinapaalala ng Diyos yung mga pangit nating ugali, yung mga pangit nating salita, yung ating mga pagkakamali, unti-unti na po nating itama.